Hello! And next up, ang ating gagawin ngayon ay yung ating pagka-customize ng ating theme, ng ating VS Code. Ayan. So dito, ito ang aking VS Code sa aking actual computer. Ito yung aking ginagamit kasi dito sa aking style, mapapansin niyo na kitang-kita yung code at medyo siya, classical na parang terminal ang style. Excuse me. May terminal ang style na kung saan ay parang high contrast, no? So kung hindi nyo type tong theme ko, okay lang. Okay lang. Kumbaga kanya-kanya style. Kasi dito kitang-kita ko yung mga code and do sa normal theme ng VS Code ay kita din naman. So kanya-kanya lang na style. So kung gusto niyo baguhin yung theme ng inyong VS Code, ay pupunta lang tayo sa ating extension. Ayan. So dito, nung click ko ang aking extension, makikita nyo yung mga naka-installed, 16. No, so ito yung aking mga ginagamit sa nakaraan. No, medyo matagal na itong aking VS Code na to. At meron din akong Visual Studio mismo. Ang Visual Studio ay yun ang full version ng VS Code na kung saan ay ang daming mga features na nandoon sa sa ating Visual Studio. Okay, so meron tayong Visual Studio lang. No, hindi siya code, Visual Studio talaga. So mas mas mahal, may bayad siya siyempre. And ang dami niyang features. So kung gusto niyo i-check out 'yon sa YouTube, ang Visual Studio, pwede i-research po ninyo. So meron akong ganyan, yan din ang aking ginagamit. Medyo mas komplikado lang siya ng konti at marami siyang mga extra extra yung mga pwedeng gawin sa kanya, So pero dito sa VS Code ay halos pareho din naman yung UI na mapapansin natin, nandito yung mga basics. So ayan. Okay, so ito yung aking mga ginamit nung nakaraan. At ito yung sa aking team, Monokai Charcoal High Contrast. Ayan. So, mapansin nyo, ayun, Ayan. So, kung gusto nyo mong gayahin ito, punta tayo sa aking virtual machine. Ito yung aking virtual machine, So, okay. So, kung gusto ko itong baguhin, yung setup, is pupunta lang din ako sa aking itong extension. And then, type ko is Monokai. Ano ba yun? Charcoal High Contrast. Tingnan natin. Ito ba yan? Monokai. Ito yan. Ito. Install natin. Okay. Installing. Okay. Meron tayong green. Ayan. So, yun. So, halos pareho na, Ayan. So, mabilis lang mag-customize ng team dito sa VS Code at napakarami nila na hindi mo alam kung anong gugustuhin mong team, So, dito sa taas, punta tayo sa view. Tapos, open natin command palette. Control Shift plus P sa keyboard. Then, i-click nyo lang yung team. Enter. Ayan. So dito makikita nyo yung lahat ng mga themes na meron kayo sa inyong VS Code na na-install nyo na. So I think ito yung ating original. Ayan. So dito yung sa view, command palette, ulitin nyo lang or tingnan natin dito. I think meron dito Themes, ito themes, color themes. Ayan. Dito sa settings yun, Then themes, color theme. Ayan, lalabas din siya. So dapat pag ginaganito, nagbabago Dapat yan Pag ginaganito mo siya, dapat nagkakaroon ka ng preview, kasi pagka click mo, na agad, babalik ka ulit doon. Yan. So, ito yung ginamit ko. Pwede rin gray, purple, red. Okay, so parang sakit sa mata. Sa akin palagay, Sa akin palagay. At, ayan. So, pwede nyo i-customize talaga ang inyong VS Code para mas maengganyo tayo mag-code. Kasi ang coding talaga minsan ay boring. Pero nagiging challenging siya kapag pag nakita mo yung overall structure,
meron ka ng idea kung ano ang iyong gagawin. Kasi dyan lang naman tayo mababurn out pag sa coding. Mababurn out tayo kapag wala tayong goal. No? Usually ang nagiging reason kung bakit ang mga programmer, developer kaya nag-create ng code at sila ay natatapos nila mismo yung kanilang project is because meron silang goal. No, kapag tayo ay nagko-code dahil lang gusto lang nating matuto, pag natuto na tayo kahit kaunti, titigil na tayo. So, yun yung problem doon. Pero kapag tayo naman ay nagko-code for a reason, meron tayong purpose, no, ay hindi tayo mag-burnout. Okay? So, I think dito muna tayo mag-concentrate. Sige. Pag-usapan natin siguro yan sa ating next lesson, yung ating burning out. Ayan, so sa view, command palette, then theme, gusto mo ibalik sa original, no? So Monokai tayo, try natin to. Oh, same lang, no? Halos parang original siya, no? Ayan. So punta lang kayo lagi sa view, and then pwede nyo to tingnan yung mga special features na makikita nyo dito. Pero yung iba kasi pang advanced na, katulad itong source control. Ayan. So run, debug. Ayan. No problems, output terminal. Yan yung nandito sa may baba. Ano, ito yung kiniklik natin sa last time. No, yung mga view natin. No, so masterin nyo to, no? Yan ang aking advice. Masterin nyo to. Gumawa kayo gamitin nyo tong code, no, at i-try nyo ng i-try, no, and then maging familiar kayo sa lahat ng pwedeng nyong gawin dito sa VS Code, kasi once na kayo ay familiar na dito at kung maaari lang master nyo na, no, ay pag kayo ay dumaan sa interview o kaya kayo ay na-hire na, no, hindi kayo pala tanong sa kasama nyo, ano, sabihin nyo, paano nga ba baguhin to, no? So, yan yung isang part na dapat i-prepare natin para sa ating future. Para maging magaling tayong developer, magaling tayong programmer, dapat meron tayong iba't ibang IDE. Alam natin iba't ibang IDE. Okay? Sige. So, sa next lesson, tingnan natin, pag-usapan natin yung burning out. Paano tayo hindi mababurn out, no, sa pagko-code at sa pagde-develop ng projects. Alright, sige, magkita po tayong muli. Hanggang sa muli, bye-bye po.